Magandang hapon mga batchmates at classmates. Ngayong araw, mula naman sa College of Agriculture and Food Science ang makakasama natin dito sa ating segment. Bago tayo mag-umpisa ng ating kwentuhan sa ating fellow alum, pwede mo ba, Sir Ian, batiin muna ang ating mga masugid na tagapanood? Ay, magandang hapon, Polly. Magandang hapon sa ating mga masugid na tagapanood. The Ayan, umpisa na natin, Sir, ang kwentuhan natin, ha? I'm excited actually. Of course. Unang-una muna, sir, gusto kong malaman, ano ba yung nag-motivate sa'yo para piliin ang UPLB as your undergraduate education? I want to start my story nung kinder pa lang ako or grade 1. I'm into science talaga. I was influenced by Sineskwela actually. So they influenced me to go into science. They influenced me to become a scientist. That's why I pursued mga science courses. But similar siguro with the story of most, if not majority of UPCAT applicants, I did not choose UPLB as my first campus. I chose UP Diliman kasi nga taga Manila ako, mas malapit sa amin, di ba? Nung lumabas yung UPCAT, nakapasa ako sa UPLB and first sem pa lang, my mind was set. Magta-transfer ako sa UP Diliman. I got good grades. Honorable ako or college scholar, I think first year pa lang. So I worked hard, I studied hard nga para makapag-transfer. But I fell in love with UP Los Baños. I don't know what. It's the charm of UP Los Baños, the environment siguro. Maybe you can help me with this. Our colleagues, our classmates, our teachers siguro, and the environment, the independence na nakuha natin when pumasok tayo ng UP Los Baños. That's why hindi na natuloy yung pag-transfer ko sa UP Diliman. Tinuloy-tuloy ko na, and hanggang ngayon, bumibisita pa rin ako sa UP Los Baños. Yung naiiyak pa ako pag mapasok ko every time ng UP Los Baños. Nag-miss ko yung UP Los Baños. Nakakatuwa naman binanggit yun. Pero marami nga ang nagsasabi, di ba? Homey yung feeling nila dito sa UPLB. Kaya talaga Homey. iba yung pakiramdam nila kapag nakapasok sila. Di ba yun yung mga plans na una, gusto ko, lilipat ako sa ganito. But definitely after a while at na-in-love na sila dito sa university, talagang dito na talaga ako magtatapos. Di ba ganun yung mga nangyayari? Most of us, ganun ang istorya. Wala nang lipatan. True. Ayan, ngayon naman, sir, how did your experience sa UPLB shape your career path or your professional goals? It's more on being independent, nasanay ako. So, kaya ko magtrabaho with teams and as an individual sa workplace. And of course, dinevelop sa atin sa UP Los Baños. Sa hirap ba naman ng mga exam natin eh. Kailangan talaga natin mag-aral mabuti, hard work, the discipline to pass yung subject natin, lalo na kapag na-assign tayo. Hindi tayo pwedeng mamili noon ng professors na papasukan natin. So, the discipline, resilience, and of course, the creativity, andun na rin yun. Hindi ko alam paano na-develop sa ating creativity, pero it's more on the workaround. Thinking outside the box. Paano natin may papas yung subject? Ganun siguro. Ayan, pero totoo naman yun. Actually, resilient and resourceful ang mga Resourceful. alums ng UPLB. Feeling ko hindi lang UPLB, rather UP in general. Balikan naman natin yung undergrad days mo. Yung ano yatang balikan? Oo, try natin. Kasi meron ka bang mga professors or mga naging mentors dito sa UPLB na malaki naging impact sa'yo? And paano nila na-impluensyahan ang iyong journey dito sa university? Oo, wala akong maisip. But iba-iba kasi strategy ng mga professors natin on kung paano tayo hubugin. Paano tayo matututo sa kanilang mga paraan ng pagtuturo, di ba? So, wala akong masabing isang professor, isang instructor na naghubog. Kasi lahat sila naghubog sa atin. With their own ways, they develop us kung paano tayo ngayon, kung ano tayo ngayon. Definitely, mga professors talaga natin dito. Even our fellow students, may makukuha kang lessons in life. Not necessarily sa mga klase lang, but also in life. Yung mga advisors natin, kahit yung mga nagbagsak sa atin. Tama ba? Yung mga nagbagsak sa'yo, yung mas natatandaan mo. Sa akin lang talaga, hindi lang sa akin, no? Pero tinuturo mo akong bagsak ako. But those lessons, yung mga bagsak natin, yung mga 4, mga incomplete, yung talaga yung nabigay eh. Those failures develop us. Yung character natin, perspective natin sa buhay. Sila yung mga mas nag-develop. So, no regrets sa pagbagsak sa akin. Sa ibang subjects. Konti lang yun, ha? At saka, hindi dapat tayo mahiya din sa mga baksak natin. Kasi Ay, hindi oo. naman tayo natututo eh. Hindi tayo papayag na maulit yon. Siguro Yes. yung parang pwede nating ihalin tulad sa life. Hindi tayo pumapayag na palalampasin natin uli yung opportunity na makabawi. Totoo yan. But aside from our professors and mentors sa college, siguro sa professional life din, I'm advocating for students to have mentors
professors, dapat umpisa pa lang, college pa lang, humanap na sila na magtuturo sa kanila, na mag-guide sa kanila. Sa akin, ang pinaka-tumatak siguro yung mentor ko nung sa professional life, which is, alam din ng UPLB. Yun nga yung sinasabi ko, we really find people na talagang malaki magiging impact and contribution sa atin. Hindi lang sa professional, but also in life in general. Kasi No? yung mga nakakasalumuha lang natin dyan sa daan, habang umiinom sa bangketa. Where or sa mga dorms, no? Fair, oo. Lalapit na lang sa'yo. And then, they'll give advice na tatatak sa'yo habang buhay. Nakakatuwa yung ganong mga experience. We are very, very maswerte sa mga pagkakataon na ganon. Ngayon naman, sir, pwede mo bang i-share yung mga extracurricular activities ng organizations na naging involved ka? At paano ito nakakontribute sa pagtuloy mo ng iyong career path? Of course, the discipline, camaraderie. Majority of my org mates nung college, hanggang ngayon, friends ko pa rin sila. Of course, may get-togethers pa rin, especially during yung mga anniversaries natin, naimbitahan pa rin tayo. Nagtatawanan pa rin kami sa Facebook kapag sa group chats. Ganun yung na-develop na camaraderie during college. And yung very important, andun yung the discipline to attend, syempre yung mga activities natin nung college after classes, di ba? Sa madaling araw. So, yung the discipline nagigising na madaling araw, yun lang. Ang hirap. So, na-develop natin yun. Of course, yung networking. They connect you to other alumni, to the industry. Very important yun. So, thankful ako dun sa org natin nung college, no? Shout out sa mga orgmates natin, mga alumni natin sa UP, Pablum, Ciencia, Sodalitas, UP, PSS sa Food Science. Ngayon naman, sir, as one of our alums, paano mo patuloy na nakikipag-connect sa UPLB and its community? Of course, friends tayo with our professors, di ba? Sa social media, that's one. Of course, alam ko yung mga outputs, yung mga resulta ng trabaho ng mga alumni, even students ng ULB and mga professors natin. So yung mga collaborations, mga projects natin, first thing in mind, sila dapat yung kukunin ko na tutulong sa akin dun sa mga projects natin. I've been involved with the College of Agriculture dun sa mga symposiums, mga projects nila, example, feed formulation. So, sila yung mga tinatap talaga natin. Umibisita tayo sa UP College of Agriculture and UPLB to build yung ating network. No, yung parang extension natin na alam kasi natin na yung trabaho magiging Yes, okay, yes. kaya gusto mo sila kasama rin dun sa Yes. iyong workplace. And same wavelength eh. Mas madali kung paano kami magtrabaho. Alam na, syempre, nung college, individual yung thesis natin, hindi ko kailangan sabihin kung anong dapat gawin. Alam na nila agad. So, napakadaling sa pagtrabaho with UPLB alumni. Hindi ko sinasabing mahirap sa iba. Ina-develop sa atin kasi we work as a team, we work as an individual, and honor and excellence. Totoo naman. At saka meron kasi talagang part na pag nakita mo sa workplace or any other place, may lukso ng dugo kang nararamdaman. Tama That's, ba? oh, may lokso ng lokso ng dugo talaga. Pero totoo yan. Parang tanong, nag-UPLB ka ba? Kasi yung the mannerism, yung attitude, yung behavior nila sa work, parang tatanin mo, taga-UPLB ka, no? And of course, yung kulay. Joke lang. Yun yung ano natawa ko doon sa huli mo sinabi sir. Anyway, sa tingin mo ba sir, ano ba yung characteristics ng isang tatak UPL? Of course, aside from being resourceful, yun nga, madali makipagtrabaho with UPLB alumni. And gagaling talaga mga taga-UPLB. And that's one, tatak UPLB, may pagmamalaki ko. The output, superb. Consistent talaga yung pagiging resilient, resourceful, and also yung talagang quality in the work na pinapalabas. Walang reklamo sa trabaho, wala ka masyadong maririnig na reklamo. Although, syempre, parte ng taga-UP in general, you'll shout out kung may nakikita kang problema sa work. But in a good way. It's more on constructive criticism. Constructive criticism. Yan. Yes, Tama. Hindi nagreklamo ka lang na out of the blue na reklamo na lang to na reklamo. But we propose solutions. Meron tayong mga nilalabas na mga hinaing sa workplace or sa co-workers natin for a smoother work environment, di ba? Work relations sa ating mga katrabaho. Ngayon naman sir, what advice can you give to our current students ng agriculture na nag-a-aspire gayahin ang similar path na pinuntahan mo? Ano ba ginawa mo
nun? From graduation ay nagtrabaho ka ba agad o from graduation nag-aral ka ulit? Hindi ko ma-advise na sundan nila yung pathway ko kasi medyo salu-salungat. Kasi I love studying. So pag may nakita akong interesting na topic, pag-aaralan ko ng husto. I'm more on a generalist rather than a specialist. Marami tayong alam. Hindi ganun kalalim pero marami tayong alam. From college, in-absorb kasi agad ako nung kung saan ako nag-intern dyan sa Laguna. And then, I transferred agad sa isa pang multinational company sa Laguna. Pero gusto ko talaga mag-aral nun eh. While working, nag-aral ako ng master's ko, Master of Technology Management sa UP Diliman. It helped me with my work. Even the leadership skills, tinuro din sa akin ng masters. After that, I transferred sa isang company dito sa Manila naman. And then, ang dami kong natututunan eh. Ang dami kong gustong gawin kasi na-expose ako sa iba't ibang topics. So, nag-aral ulit ako. I even took diploma in supply chain management. I even took diploma in organic agriculture. And now, hopefully, I'm applying for a PhD sa UP din para mas mag-improve pa yung knowledge natin. I'm in love with food. Lahat ng mga inaaral din natin ay connected sa food. From supply chain on how food is transported from the farm to the consumers, pinag-aaralan natin yon. Even ngayon, sobrang interested ako sa sustainability. That's why I'm taking my doctorate sa sustainability. Hopefully, tanggapin nila ako. Tatanggapin ka yan. Ngayon naman, sir, puntahan natin. Ito yung pinaka-essence ng estudyante ka. How do you think UPLB evolved since your time here as a student? Meron ka pa Naku! napansin since nabisi-bisita ka dito sa university? Aside from the buildings na tinatayo ngayon, na napakarami. Congratulations, UPLB. I think, hindi ko sinasabing better, but gusto ko yung nagiging output ng UPLB and UP system in general. Actually, hindi nga lang UP eh. Lahat ng estudyante gusto ko yung nagiging output. Why? Because nung panahon natin, kailangan talaga natin pumunta ng library para mag-collect ng information ng data. Ngayon, open, easy access ang information sa ating mga estudyante. They have a plethora of information on their hands na, on their fingertips actually. And hindi nawala yung pagiging resourceful, hindi nawala yung pagiging creative ng mga estudyante, pero nadagdagan pa ng easy access ng information. Mas, ayoko sabihin, mas magaling eh. There's a better word for that. Readily available na mga information na Yes. para mas ma-back upan ng kanilang mga theories, mga researches, Yes. discussions. I think sa mga ganun, marami kasi silang mas mahanapan. Unlike nung time natin, medyo limited in a sense na kung hindi mo siya hanapin, hindi mo siya makikita. Kasi parang books talaga dati, main library. Nung time na yun, nagsisimula pa lang ang internet. That's true. But yes, siguro din yung curriculum. I think the curriculum developed by UPLB is better. There's a continuous improvement eh, ng development ng curriculum natin. Aside from kung saan nila nakukuha yung better curriculum, I think it's more on the collaboration with the academe and with the private institutions. Hindi lang yung mga professors natin yung nagde-develop ng curriculum. I was part of yung nagde-develop ng bagong curriculums. They even invited me. Ako mismo, masasabi kong mas maganda yung curriculum. Hindi dahil na-imbita ako but there's better collaboration with the private institutions. Kasi yun nga yung maganda, yung mga alums natin, hindi lang yan pang donation. Lalo na ngayon, ang daming accreditations na pinagdadaanan dito sa university. At ang Yes. ating mga alums ay isa sa mga vital ingredient para makita kung gaano kaganda yung ating mga kurso. At di ba? Yes. Tapos from there, dun nakukuha yung paano siya i-improve. Kasi malalaman mo ano ba yung meron sa outside world na dapat na ituturo sa mga estudyante para pag lumabas sila dito sa university, mas madali sa kanilang makakasalamuha sa reality ng labas. Yes. Diba? Yun naman po, tingin ko yung magandang naibigay ng ating mga alums. Especially, ang ating mga alums yung kinukuha nating mga resource persons dito sa Yes. university. Di ba? That's Sir, tama ba? Nasama ka na rin ba sa pool of RPs ng university? Oo, so key tayo dyan. Maraming salamat sa pagtitiwala sa mga professors natin. Not Ayan. even sa food science, but sa College of Agriculture in general. Lagi tayo natatawag to become a resource speaker to share our knowledge and experiences bilang sa industry. But of course, yung mga natutunan natin sa masters natin, paano natin na-incorporate into private practice. For example, lang yung sinasabi kong curriculum dati walang R&D subject. So, nakukuha lang namin yung R&D kapag nagtitesis kami. Ngayon, meron na. Incorporated na siya sa ano? Incorporated na. And the entrepreneurial skills dine-develop ngayon ng food science kasi hindi lang tayo scientists. They're also developing their students to become entrepreneurs. Yun yung gusto ko sa bagong curriculum ng food science. And hopefully, na-incorporate din siya sa ibang mga
courses. I think ma-incorporate talaga yan lalo pat ang ating mga courses ay continuous yung pag-improve and also yung sa mga accreditation. Actually, nakakatulong din yun para ma-evaluate yung mga ginagawa din natin. So maraming salamat Sir Ian sa pag-drop by dito sa tambayan natin dito sa Tatak segment dahil marami kaming natutunan and hopefully yung ating mga fellow alums, also yung mga estudyante, may nakuha din po sa inyong experience, yung journey nyo from undergraduate to your discovery of your career. I enjoyed my career progression, pero yun nga, medyo pasag kasi yung ating career path eh. Pero I Ano enjoyed. naman sir, wala naman tayong template, di ba? Of Pasag going din. to your career path. As long as continuous yung learning, yun naman kasi yung ginagawa mo, continuous learning. Nag-iimbak ka ng maraming impormasyon para sa mga susunod na magiging trabaho mo, ready ka. Yun naman ang kagandahan nun. Ano bang expertise nyo para naman pag may nakarinig baka naman imbitahan ka uli as resource person dito sa kanilang mga activities or conferences? Well, I'm confident doon sa expertise ko naman. Although I'm a generalist, meron naman tayong konting specialization, no? We are an expert in food safety, supply chain management, especially in food supply chain management. Natutunan din natin yung sa sustainability ngayon, especially on food losses and food waste. Sa laboratory operations, marunong din tayo dyan. We were able to establish 2 laboratories na, especially sa microanalysis, marunong tayo dyan. And then, sustainable agriculture, marunong din tayo dyan. Lagi tayo naimbitahan on paano mag-establish ng isang farm. And of course, operations and technology management. O, diba? Ang dami yung pwedeng puntahan talaga, sir. Yun yung Yes. ganda naman dun sa inyong continuous learning. Ayan, maraming salamat, Sir Ian. And we hope na mas marami ka pang matulungan at ma-mentor along the way. Maraming Syempre, salamat. Sir Ian, pwede ba namin marinig ang inyong version ng Tatak Shoutout? Ako, si Ian Invierno, Certified Tatak UPLB.